Bogdanovic on the burst and Howard. Happy New Year teammates at maligayang panonood sa isa na namang special edition ng PTV Sports. Para simulan ang inyong taon, kami ang makakasama nyo. Ako po, si Rafael Bandairel. Happy New Year teammates at syempre welcome sa buwan naman ng episode ng inyong paboritong sports tambayan. Ako si Daryl Oclares. Nagpapatuloy ang pagbabalik tanaw natin sa mga pinakamalalaking pangyayari sa Philippine sports sa nagdaang 2024. Ito ang ikalawang araw ng PTV Sports Year-End Special. Para sa ating top 5. Pilipinas lang ang malakas. Ito ang pinatunayan ng bansa matapos muling magkampiyon sa Mobile Legends Bang Bang M6 World Championship. Ito na ang 5th consecutive M-Series win ng Pilipinas. So napaka-dominating nga nito for Team Philippines. No? Starting from M2 hanggang M6, Pilipinas yung nagcha-champion. So from M2, nag-champion siyempre yung Bren. And then M3, sinundan ng Blacklist International. And then pagtugtong ng M4, yung Echo naman. Diba? And then pagdating naman ng M5, ito nga Bren Esports ulit. Na dito ginanap sa Pilipinas. Na-cover natin yan dito sa Rizal Memorial Stadium. And then, of course, M6, Fnatic Onyx Philippines. 5th straight for Team Philippines. Pilipinas lang talaga ang malakas, di ba, Team Rap? Kung titignan natin, no, parang madali lang yun. Kasi sunod-sunod parang hindi mo makikita yung struggle na pinagdadaanan ng mga koponan. Kung titignan mo yung pagkakasunod-sunod na puro Pilipinas ang nagcha-champion. Pero this M6, ito yung pinaka-unsure for the Philippine delegates para magkampiyon sa M-Series World Championship dahil una sa lahat, ang defending champion na AP Bren, hindi sila nakasama dito sa M6 World Championships. MPL pa lang laglag na sila. At dahil dyan, dalawang bagong koponan ang nagsilbing representante ng Pilipinas sa M6 World Championships. Tama ka dyan, Teammate Raf. No? At ito nga yung Aurora at yung Fnatic Onyx Philippines. Kaso, sa kasamaang palad, umuwi agad ng Pilipinas. Oo. Ito nga Aurora dahil nga, ito nga yung bago nating sistema no, dito sa M6, which is yung Swiss stage. Kumbaga, pag nakatatlong talo ka na, matik tanggal ka na dito sa ating M6. At ito nga, yung masakit na naranasan nito nga Aurora dito sa M6 at maaga silang namaalam dito sa M6 World Championship. At ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng M-World Series na isang Pinoy team lang yung nakapasok sa knockout stage at ito nga yung Fnatic Onyx Philippines. Siyempre, mula nun, patungo na sa kampyonato nitong M6 World Championship. Kahit nag-iisa nga lang ang pambato ng Pilipinas pagdating ng knockout stage, hindi naman pinabayaan ng Onyx ang kanilang Pinoy fans dahil napaka-dominante ng performance na ipinamalas nila. Walang talo mula Swiss stage hanggang Grand Finals. Partner Daryl, ano yung tumatak sa'yo sa performance ng Fnatic Onyx Philippines? Yun nga, no, Teammate Raf, napanood ko nga yung, I think, Game 4 nung laban itong sa finals ng Fnatic Onyx at nung Team Liquid from Indonesia. And yung napanood ko ang game is, I think, Game 4. So, during this stage, 2-1 na. So, kumbaga, ang goal ng Fnatic Onyx is makapag-build ng commanding 3-1 lead. And sobrang pumabor dito sa Fnatic Onyx Philippines itong ng Game 4 na to dahil ang naging final score ng laban na ito, 19-1. A very dominating win for Fnatic Onyx Philippines at siyempre malaking bagay nga for Fnatic Philippines kung bakit nila nagawa ito is yung mga ginamit nilang heroes. Yun nga, binanggit nga ng mga caster dito sa M6 na ito yung kanilang mga comfort heroes. Kumbaga yun yung mga meta para sa kanila, no? Kumbaga yun yung pinaka-alam nilang gamitin na hero. Kaya yun nga, sobrang dominating. Imagine, 19 kills for Fnatic Onyx tapos isang beses lang nakapatay itong Team Liquid. So napaka-dominating talaga for Fnatic Onyx Philippines na makapag-build pa ng 3-1 advantage sa kanilang best of 7 championship match. At yun nga, after that game, yun na. Nag-champion na nga itong sa M6 itong Fnatic Onyx Philippines. Yun yung tinatawag partner na GG Easy, Yes, sabi GG ng mga Easy. gamers natin. Pero makikita natin merong pattern Itong Pilipinas matagal nang namamayagpag sa mundo ng MLBB competitive space. Nagsimula siguro to nung M4, nung Echo Philippines ang kumuha ng kampyonato. At naparley nila itong kanilang momentum pagdating sa MPL season na yon, sila rin ang kampyon. Pero alam natin, di ba, dalawang MPL season muna bago dumating uli sa M-Series. At yung susunod na kampyon ng MPL season,
ano naman, yung Bren Esports. At dahil dyan sila rin yung nakasungkit ng M5 World Championship. Fast forward tayo sa ngayong taon, mukhang ito na yung Onyx era. Yes. Nung MPL Philippines Season 14, sila ang sumungkit ng kampyonato at sila rin ang tinaguri ang pinakamahusay sa buong mundo pagkatapos ng kanilang panalo dito sa M6. Pero syempre, hindi pa rin natin mapapatunayan yan hanggat hindi nila nakukuha ang kaisa-isang titulo na talagang hindi mahabol-habol ng Pinoy teams, yung mid-season cup ng MLBB. Kaya kung makukuha nila yan, makakadagdag lang yan sa pag-cement ng kanilang legasiya bilang isa sa mga pinakamahuhusay na esports teams sa bansa. Kaya panoorin po natin ang post-game interview ng M6 World Champions Fnatic Onyx Philippines. Halimaw naman talaga sila. Siguro mas halimaw lang ako kay Pabgan. Tingin ko hindi dahil sa akin yun, sa mga ginagawa ng kakampi ko, lalo na sa mid. Kaya lagi akong nakakalamang sa mga jungle na katapat ko. Siguro na smart lang namin sila, pero hindi lang naman kasi dalawa yung player. Kumbaga 5 kami. Kumbaga as a team kaming tinatalo sila. Hindi kami dalawa. Para naman sa ating top 4. Bago matapos ang taon ay inanunsyo ni Spanish tennis superstar Rafael Nadal ang kanyang pagre-retiro mula sa professional tennis. Makasaysayan ang karera ng 38-year-old netter matapos ang 22 Grand Slam titles sa loob ng 23 taon. So very impressive feat for one of the greats pagdating sa professional tennis. Ito nga si Rafael Nadal. No? So dito nga sa 22 Grand Slam titles niya, 14 dito mula sa French Open. Kaya nga siya binangsagan ng King of Clay kasi nga dun siya lagi nananalo dun sa French Open. At syempre bukod nga dito sa Grand Slam titles niya, 4 na beses din siyang nagwagi sa Davis Cup. Tapos pagtungtong naman sa international sa Olympics, nanalo siya ng singles dito sa 2008 Beijing Olympics, and then noong 2016 kasama si Mark Lopez, nanalo naman siya sa doubles event noong 2016 Rio Olympics. So bukod syempre dun sa kanyang professional career, grabe rin yung impact niya sa international tennis stage. Partner, no, sa sports madalas natin ginagamit yung termino na greatest of all time o GOAT. Oo, lagi. At para sa akin, gasgas na yung termino na to kasi minsan kahit hindi ka dapat nagagamit natin to. Pero pagdating sa career netang isang Rafael Nadal, justified na matawag na siya ang greatest of all time pagdating sa kanyang sport. At alam natin, ang kanyang impluensya napakalalim at wide-ranging at umaabot na nga ang kanyang impluensya kahit dito sa atin sa Pilipinas, specifically kay Alex Ayala na isang alumna ng kanyang Rafa Nadal Academy. Si Alex Ayala, nakikita natin ang kanyang pagharurot pagdating sa kanyang karera. Ilang accolades na rin yung napanalunan nito ni Ayala. No? This year, I believe 2 doubles championship ang napanalunan niya earlier this year. And meron din siyang isang singles. So makikita natin yung impluensya at yung inspiration na hatid nito ni Rafa Nadal sa mga aspiring pro tennis players. Tama ka dyan, no, teammate Rafa. Siyempre, all throughout these years, magde-develop pa naman itong si Alex Ayala at lahat ng natutunan niya dito sa Rafa Nadal Academy, magagamit niya yan. Kasi bata pa siya, Alex Ayala, and marami pa siyang ibubuga for the Philippine team, and for sure, isa siya sa mga magbubuhat sa Philippine tennis pagdating sa mga international competition sa mga susunod pang taon. Pero ikaw, teammate Raf, nababanggit na rin kasi, no, kumbaga, isang Rafael Nadal, kumbaga greatest of all time na yan, isa na sa mga kinikilalang batikan pagdating sa professional tennis. Palagi nababanggit, sino ba talaga yung pwedeng sumunod dito sa yapak ni Rafael Nadal? Kung mabibigay man ako kung sino. Ikaw. Alex Ayala. Hindi. Sana nga, no? Sana nga si Ayala. Alex Ayala dumating sa punto na yan. Pero syempre ngayon, she's starting out her own journey, racking up experiences and reps and pagsali ng mga competitions. Pero para marating mo ang estado ng isang Rafa Nadal, napakalaking bagay na magpapapanalo ka sa mga tournaments, major tournaments especially. Kaya ibabalik ko yung tanong na yun sa iyo, partner, no? Sino ang maaaring sumunod sa yapak ng isang Rafa Nadal? Yun nga, teammate Raf, no? Bukod kay Alex Ayala, na gusto rin natin siyempre ma-achieve kung ano man yung na-achieve nitong ni Rafael Nadal, siyempre
sa ngayon ang tinuturing bilang heir dun sa throne na may iwan nitong Rafael Nadal ay si Carlos Alcaraz, no? At the age of 21, 4 na Grand Slam titles na ang nakamit nito nga ni Carlos Alcaraz at siya rin yung nakasama ni Rafael Nadal sa kanyang huling laro dito nga sa Davis Cup kung saan natalo sila, no? Sa doubles, natalo sila sa Netherlands at yun nga yung naging hudyat ng huling laban nito ni Rafael Nadal sa kanyang professional career. Pero sobrang humble din ito ni Carlos Alcaraz, no? Kahit na kinukumpara siya kay Rafael Nadal, kumbaga grabe pa rin yung praise niya, yung pagiging kumbaga sobrang humble niya, kumbaga ang lagi niya sinasabi ay never maduduplicate kung ano man yung naiwang legasiya nito ni Rafael Nadal sa tennis. At syempre for Carlos Alcaraz, mahaba pa rin ang kanyang karera at looking forward tayo kung kaya ba niyang higitan o kahit mapantayan man lang itong legasiya na naiwan ng isa sa mga greatest of all time sa larangan ng tennis na si Rafael Nadal. Kabilang din sa ating number 4 ang father and son duo sa NBA na sina LeBron James at Bronny James Jr. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng liga na may isang mag-ama na naglaro ng sabay. Ito'y matapos piliin ng Los Angeles Lakers ang anak ni LeBron James na si Bronny gamit ang kanilang number 55 overall pick sa second round ng 2024 NBA Rookie Draft. So yun nga, very historic for both LeBron James, of course, Bronny James. Kung pag binanggit mo na yung LeBron James, parang wala na siyang dapat pang patunayan dito sa NBA. Pero ito nga, another history kasama niya yung anak niya ng laro dun sa season opener ng Los Angeles Lakers kontra sa Minnesota Timberwolves, I think last October 22. Yun nga, pag sinabi natin ang pangalan ni LeBron James, yung legasiya na iniwan nito ay hindi na matatawaran. 4-time champion, 4-time MVP, at leading scorer ng liga. Pero sabi niya sa panahong ito, ngayong nandito na siya sa estado ng kanyang career na ito, ang pinakamahalaga para sa kanya ay yung kanyang pamilya. At dahil dyan, ihahambing niya ang paglalaro kasama ang kanyang anak na si Bronny bilang isa sa mga pinakamatataas niyang achievements sa kanyang career. Tama ka dyan, Timmy Traf. No? Napanood ko nga yung documentary, yung Starting Five sa Netflix, and isa sa mga naging topic doon, yung relationship nga ni LeBron James at ni Bronny James at yung naging journey ni Bronny last season bago siya madraft dito sa NBA. And yun nga, nabanggit mo, no? Doon sa interview na yun, sinabi ni LeBron James na kung dati focus niya yung mga accolades niya sa basketball, yung championship, yung mga scoring titles. Ngayon, ang mindset ngayon ni LeBron James, family over everything. Dahil nga, yun nga, nangyari nga yung insidente na last year din, munti ka nang mawala sa kanila si Bronny James na nakaranas ng cardiac arrest ng nakaraang taon. At buti na lang talaga ay maagap yung USC na first 18 at agad na nabigyan ng paunang lunas itong si Bronny James. At yun nga, ngayon, okay na si Bronny James, nakakapaglaro na siya. At sa ngayon, nasa G-League siya ng Los Angeles Lakers team. Tama. At dito mapapatunayan ni Bronny, no? Kasi maraming kritisismo na hindi ka mapipili sa NBA kung hindi mo ama si LeBron James. Maraming nagsasabi na hindi siya karapat-dapat sa kanyang pwesto. Pero ang paglalaro dito sa South Bay Lakers ng G-League, isang paraan para patahimikin niya yung mga bumabatito sa kanya. Oo nga, teammate Rafael. At yun nga, unang taon pa lang naman ni Bronny James. And siguro kung hindi naman sa gagayahin, pero kung susundan niya yung pattern na ginawa ng kanyang ama na si LeBron James, yung work ethic ni LeBron, kung paano nga ba siya maglalaro, kung ano yung mga ginagawa niya before and during and after the game. Siguro hindi rin naman malabo, no, na gumawa rin ng sariling pangalan nitong si Bronny James at sundan yung napak ng kanyang ama na considered as one of the greatest NBA players of all time, si King James, LeBron James. At syempre, no, meron din siyang access nga dito kay LeBron at sa mga coaches sa sports facilities. So hindi na kulang yung suporta na mapupunta kay Bronny. So nasa sa kanyang mga kamay na ngayon kung ano yung gagawin niya sa mga advantages na ito. Para naman sa ating number 3 sa countdown. Muling umukit ng kasaysayan ng Philippine National Baseball Team matapos ilabas ang huling WBSC Men's Baseball World Rankings. Umangat ng 2 pwesto ang national team na nasa 25th spot mula sa 27th spot. So very good development for our Philippine baseball team, and malaking dahilan dito, teammate Raf, no, yung 5 feet nila nung nakaraang East Asia Baseball Cup na dito ginanap sa Pilipinas. Oh, tama ka dyan, no, partner. Hindi lang 5 feet, pero undefeated din sila throughout the duration
of that tournament. At hindi rin biro yung mga nakakaharap nila dito dahil sa finals na nakabungguan nila yung Hong Kong, no? Na isa rin sa mga pinakamahusay na teams dito sa ating region. Tama ka dyan, Timmy Traff. At ito nga 5 feet nila dito sa East Asia Baseball Cup nung nakapanayam nga natin itong head coach ng PNBT na si Coach Vince Doc sa BC. Kumbaga, 5 feet, kumbaga nasa tuktukan na pero ang gusto nila ma-maintain pa yung gantong klaseng level ng laro ng ating Philippine baseball team at magpatuloy yung panalo nila all throughout sa mga competitions sila, hindi lang sa East Asia, syempre sa Asia rin at syempre sa buong mundo. Yun nga, sinabi mo yung sa Asia region, nakakuha nila yung ticket nila para makapasok sa Asian Championships kung saan dito nila makakalaban yung mga pinaka powerhouse teams ng Asia, no? Nandyan yung Japan, nandyan yung South Korea, yung Chinese Taipei. At kung namamayagpag sila sa rehiyon ng Southeast Asia, dito naman masusubok kung gaano talaga sila katatag pagdating sa world stage. Tama ka dyan, Timmy Traff. At syempre bukod nga sa Asia, no, meron ng possibility na maibalik na itong baseball sa Los Angeles Olympics. At hoping na itong maging foundation ito for our Philippine baseball team para makapasok tayo sa Olympics. Sino bang may ayaw, di ba? Another sport na mas magiging mahusay ang Pilipinas at possible na makuhaan natin ng medalya dito sa Los Angeles 2028 Olympics. Sa naging panayam natin kay PNBT Coach Vince Doc Sagisi, hindi ito makapaniwala sa suporta na natanggap mula sa fans ng kanyang koponan. Ibinahagi rin ng coach ang kanilang ginagawang paghahanda sa 2025 Southeast Asian Games. Panoorin po natin ito. Honestly, a relief. Like I said earlier, there's always pressure when you host a tournament of this magnitude and you're expected to win. So sometimes the conclusion is just a... So I feel cold. I feel relief, but cold and happy. Happy for the players and my coaches. They deserve all the credit in the win. Nasa number 3 rin ang Philippine Dragon Boat Team matapos maging overall champion sa ICF World Championships. Bukod sa pinakamahusay na performance ng Philippine Paddlers, naging makasaysayan din ang 2024 World Championships dahil ito ang unang pagkakataon na isinagawa ito sa bansa at sa Timog Silangang Asya. Partner, isa nga ako dun sa mga nakasaksi nung makasaysayang hosting ng Pilipinas ng Dragon Boat World Championship sa Puerto Princesa, Palawan. At tama nga, no, matagumpay nga yung naging hosting nila, maayos at maganda yung hosting ng Puerto Princesa. Partner, alam na natin tong bansa natin isang archipelago, marami tayong katubigan. Kaya perfect venue talaga para sa mga kompetisyon tulad na itong Dragon Boat Racing. Sa katunayan nga partner, no, ang presidente ng ICF na si Tomas Konietzko, tuwang-tuwa dahil sa venue. Nakikita niya yung napakagandang tanawin sa Palawan, pati na rin dun sa pagtanggap ng mga Palawenyo sa mga delegates, no. Partner, I cannot test dyan sa hospitable, nagiging hospitable ng mga taga-Palawan. No? Actually, paglapag pa lang namin ng Palawan, alam mo anong sasalubong? Yung mga estudyante sasayaw ng cultural dance sa harap mo. Tapos, yun yung way nila to welcome ng kahit sino mang pupunta dito sa Puerto Princesa, Palawan. At ganun sila ka-welcoming talaga kahit sinong pumunta dyan, mapa-foreigner or Pilipino. Lahat yung welcome nila. At pagdating naman dun sa hosting, dun sa Puerto Princesa, Palawan, dun sa bay nila, actually, napakaganda nung backdrop nung competition. So, sumasagwan yung mga Dragon Boat teams from all over the world. Ang backdrop nila, yung mga bundok dun sa Puerto Princesa, Palawan. Doon nga, nabanggit din ni ICF President Tomas Konietzko na napakagandang pangitain yun habang nagpapaunahan sila sa Dragon Boat Race. Yung background mo, yung magandang tanawin itong Puerto Princesa, Palawan. No? At yun nga, sobrang tuwang-tuwa nga rin ito si Tomas Konietzko. At nung tanongin ko nga kung babibigyan ulit ng pagkakataon itong Pilipinas na mag-host ng ganitong klaseng event, sabi nga, bakit hindi? Bakit naman hindi? Dahil napakaganda nga nitong hosting ng Pilipinas ng ICF Dragon Boat World Championships. Pero pagdating sa performance mismo ng ating Dragon Boat team, makita natin napakadominante ng ginawa nila dyan, no? So, ano yung mga tumatak sa yung highlights when it comes to covering this specific event? Tama ka nga dyan. Timmy Traff, all throughout the competition, sobrang ganda ng performance ng ating Philippine team. And so far, ito yung best performance ng ating pambansang koponan sa lahat ng sinalihan nilang World Championship.
nakakuha sila ng total of 39 medals, no? At nakapasok din yung ating national team sa World Games this coming 2025 dahil nga dito sa World Championship. Isa din sa mga qualifiers for World Games. And nakita rin natin dito, bukod sa mga national team members natin, meron din tayong mga juniors, of course, yung mga bata, the next generation of our Filipino paddlers. At syempre, hindi rin nagpauli, yung mga 40+, yung mga 50+, yung mga seniors team natin. Kumbaga, kung susumahin lahat ng medals, parang yung mga seniors pa, yung mga masters pa talaga yung pinakaraming medals. So, sobrang laking achievement ito for Philippine Dragon Boat Team, and syempre, a very good platform din for our master athletes. Syempre, pinapahalagahan pa rin talaga natin ngayon yung ating mga masters, mga national athletes, mga former national athletes din yan naman sila eh. And then, ngayon, nabibigyan sila ng platform to still compete dito nga sa Masters category nitong Dragon Boat. And hindi naman sila, hindi sila nagpakawalang bahala. Talagang pinakita rin nila kung ano ang kayang gawin ng mga Pilipino, regardless kung ano man yung edad nila. Okay. Idagdag din natin sa number 3 ang pagkamit ni Daniel Quizon ng kanyang Grandmaster title. Itinanghal bilang ika-17 Grandmaster ng Pilipinas si Quizon. Nakamit ni Quizon ng 2,500 ELO rating ng kanyang patumbahin si Grandmaster Igor Efimov sa 45th FIDE Chess Olympiad na ginanap sa Budapest, Hungary. Si Quizon ang pinakabagong Grandmaster ng bansa matapos ang 13 taon. Sobrang tagal din, no? Oo. Partner, congratulations dito sa ating bagong GM na si Daniel Quizon. Pero sa palagay mo ba, sino pa yung mga up-and-coming wood pushers ng Pilipinas na maaaring makakamit din ng Grandmaster na status? Ako, napakarami niyan, Teammate Raf. Napakarami nating FIDE Master ngayon dito sa ating Philippine Chess Team. Pero balikan muna natin syempre yung naging journey nito ni Daniel Quizon. At the age of 20, nakamit na nga niya itong Grandmaster title. At hindi ito naging madali. Nung nakapanayan ko nga siya nung nakaraan sa Tagaytay ng isang chess championship din. I think this is a Southeast Asian or Asian Chess Championship sa Tagaytay. Na banggit nga niya na araw-araw, kumbaga, libro ang kanyang kausap araw-araw. Kumbaga, inaaral niya lahat ng klase ng openings, lahat ng klase ng strategies na pwede niyang i-employ dun sa kanyang laro pag naglalaro siya ng chess. And yun nga, nagbunga ito, no? Naging Grandmaster siya at the age of 20. Ito yung matagal na talagang inaasam at matagal na rin natin inaabangan kasi tagal na. Oo. 13 years pa mula nung nagkaroon tayo ng Grandmaster. And yun, buti na lang nakamit niya Grandmaster Quizon itong Grandmaster title after 13 years for the Philippines. At kung magbabanggit man ako, no, kung sino bang mga wood pushers ang pwede pa nating abangan na maging susunod na Grandmaster for the Philippines. Una sa listahan dyan, syempre, si FIDE Master Christian Giancarlo Arca, isa rin sa mga top players ng Philippine team. And for the women's side naman, si FIDE Master Rueli Canino. Actually, she played for Eastern University Tamarao sa UAAP. And nakausap ko rin siya recently kasi galing sila dun sa 45th FIDE Chess Olympiad for the women's side. And yun nga, nagpakitang gilas dito si Canino at ay 2 Grandmaster lang naman yung pinatumba ni Rueli Canino dito sa 45th FIDE Chess Olympiad. At dahil nga doon, umangat yung kanyang rank sa FIDE Master at ilang norms pa yung kailangan niyang ma-achieve para makaabot nga siya dito sa inaasam niya na Grandmaster title. Kabang-kabang talaga yan, Teammate Daryl. Pero sana sa susunod, wag nang abutin ng 13 taon Grabe. bago tayo magkaroon ng susunod na Grandmaster. Pero para naman sa ating top 2, balikan naman natin ang naging kampanya ng Gilas Pilipinas kung saan sa unang pagkakataon, tinalo ng Gilas ang New Zealand Tall Blacks sa kanilang laro sa Window 2 ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Bukod sa New Zealand ay tinalo rin ng pambansang kupunan ang Latvia sa naging opening game ng FIBA Olympic Qualifying Tournament para sa Paris 2024. Wow, sobrang as a basketball fan, sobrang nito, no? Sobrang nakaka-proud na yung Gilas Pilipinas natin kaya nang tumalo kahit sino man yung kalaban nila. Tama, no, partner. Pero kung pag-uusapan natin yung improvement ng Gilas Pilipinas in the international stage, I believe meron 3 figures na kung saan nagre-revolve itong kwento ng ating pag-arangkada sa world stage. Yes. Una sa lahat, syempre, si Coach Tim Cone. Simula nung hinawakan niya yung Gilas program, nag-yield ng magagandang resulta. Yung mga dati nating hindi tinatalo. For now, kaya na, posible na. Yung mga dating gusto lang dikitan, ngayon, meron na talagang posibilidad na matalo
Tama dyan, teammate Raf. At yun nga, no, iba rin talaga yung talino at galing nitong si Coach Tim Cone. One of the winningest coach sa PBA pa lang, no? At nagadala niya to dito sa international basketball sa ating national team. Pero ilang beses na nating nakausap itong si Coach Tim Cone. Tingin mo ba, teammate Rafael, ano yung meron si Coach Tim? Bakit kahit sang team siya dalhin, no? Parang nadadala niya yung winning ways niya. Kumbaga, kahit anong team hawakan niya, kaya niyang ipanalo yung team. Kumbaga, ito nga, from SMC na teams, Alaska pa lang Alaska muna, no? pa lang. Alaska pa lang, tapos sinandal niya yung Magnolia, and then Barangay Ginebra naman ngayon. Tapos, ngayon, for the Gilas Pilipinas, bakit tingin mo, nadadala niya yung winning ways niya sa kahit anong team na dalhin niya? Si Coach Tim Cone, partner, alam natin when it comes to the technical side of coaching, yung X's and O's na tinatawag, hindi na natin matatawaran yung kanyang galing dyan. One of the best basketball minds in the Philippines. Pero more than that, para siya nagsisilbing tatay para sa kanyang players. Kumbaga, yung chemistry na binubuo ni Coach Tim Cone, yung relationships and yung brotherhood na namamayagpag sa ilalim ng kanyang pamumuno, yan palagay ko yung pinakamalaking bagay kung bakit iba pagka si Coach Tim Cone ang humawak ng isang koponan. Not to mention yung mga mid-game adjustments na kaya niyang gawin and yung mga tactical adjustments din na pagka tinalo mo si Coach Tim, alam naman natin kaya niyang bumawi sa'yo, kaya niyang i-breakdown kung saan siya nagkamali, kung ano yung gumana para sa team niya, and paano bumawi sa'yo in the next time na magkaharap kayo. So, yun tingin ko yung X-factor ng isang Coach Tim Cone na yung relationship building pagdating sa isang koponan. Tama nga, no? At pag nakausap natin si Coach Tim, no, parang sobrang iba yung aura ni Coach Tim Cone, no? Parang umapaw yung kanyang basketball knowledge. And siyempre, napakabait din talaga ni Coach at Tim Cone. Kaya di ko na rin masisi yung mga players na kung bakit sobrang gaan ng relationship nila with Coach Tim. Pero siyempre, pag laro talaga. Business. Talagang kailangan kanyang sigawan para mabuhayan ka or para magkaroon ka ng motivation na maglaro ng maayos. Talagang sisigawan ka niya eh. Pero after the game, no, parang wala, ang bait lang ni Coach Tim talaga, no, as a coach, and parang siya talaga yung, kumbaga, tinitingala ngayon sa Philippine basketball as one of the greats pagdating sa coaching, di lang sa local, pati sa international basketball. Okay, after Coach Tim, figure number 2 natin, si Justin Brownlee, of course, ang ating naturalized player. Si Justin Brownlee, partner, maaasahan yan. Every game, every night, magbabagsak yan ng 25 points, 10 rebounds, and 7 assists on any given night. At consistent ang performance. Katunayan, siya nga yung tinatawag na Michael Jordan ng Pilipinas, di ba? Yes. Hindi lang dahil magkapares sila ng galaw. Kung makikita mo, parehas na parang kopya ni Michael Jordan eh, yung mga moveset na ito ni Justin Brownlee. Pero maliban dyan yung mentality, meron siyang killer instinct. Babalikan natin yung laro ng Gilas Pilipinas versus China noong Asian Games na he single-handedly carried Gilas Pilipinas to that tough win versus China in China. O yun nga, sa home court nila, no, pinakita ni Justin Brownlee na kaya nating talunin itong tough Chinese team. Sa tagal na nating gustong talunin ito, nung Asian Games pa. At aabong akala natin nun, di ba? Kasi nung World Cup, tinalo natin sila dito sa Pilipinas. Tapos pagdating sa China, akala natin hindi natin sila matatalo kasi home court nila yung Hangzhou Asian Games. Pero hindi pumayag itong si Justin Brownlee, no? Siya ngayon nagbuhat dito sa Pilipinas, sa Gilas Pilipinas, sa kanilang comeback win sa Asian Games. Same din nung naging laban natin sa FIBA Olympic qualifying tournament against Latvia. I think he scored 26 points and siya yung naging malaking dahilan bakit nakalamang tayo ng malaki sa larong yan. And more than this win lang, yung panalo na yon significant sa mentality ng koponan kasi for 64 years hindi pa nananalo ang Gilas Pilipinas sa isang European team. Pero dahil sa performances nga tulad nito ni Justin Brownlee, nagawa nating talunin itong powerhouse in Latvia. Tama ka dyan, teammate Raf. At ngayon naman, matapos kayong FIBA Olympic qualifying tournament, nag-focus naman tayo dito sa FIBA Asia Cup qualifiers. At syempre, patuloy yung winning ways ni Coach Tim Cone for Gilas Pilipinas. And nanalo nga tayo against New Zealand. Tama ka dyan, partner, no? So that brings us to figure number 3. Yes. I'm talking about Kai Sotto. Yan. Against New Zealand, siya yung isa sa mga inaasahan nating players na bumuhat dito sa pambansang koponan. Yung kanyang size na dinala doon sa larong yon proved to be a huge problem for the visiting team. Kaya for the first time ever,
natalo ng Gilas Pilipinas ang New Zealand Tall Blacks. Yun nga, no, kumbaga, ito na yung totoong ginulat niya ang mundo. Ginulat ang Yan mundo. laging binabanggit kapag si Kai Sotto, no, ginulat ang mundo. At totoo nga. Hindi naman na siya yung dating Kai Sotto no, na Oo. kinukut siya sa social media na mahina pa raw, natutulak lang daw sa loob, sayang yung height. Yan yung mga lagi natin na mabasa about kay Kai Sotto. At syempre, lahat yun, tinapon niya, hindi niya pinakailaman at pinakita niya talaga yung totoong laro niya dito sa laban nila sa FIBA Asia Cup qualifiers against New Zealand. Tama ka dyan, partner, no? And I believe malaki yung correlation ng improvement ni Kai Sotto sa improvement ng Gilas Pilipinas as a whole. Kasi nung World Cup, nasabi mo na nga, maraming kritisismo na tinanggap to si Kai Sotto na hindi pa siya handa, masyado siyang mahina para makipagbanggaan sa mga big man ng mga NBA caliber players. Pero against New Zealand, against Latvia, nandun yung improvement, no? Sa Latvia lang naman, balik tayo sa larong yun, di ba? May Davis Bertans dun eh. NBA caliber player. And makikita natin, kaya makipagsabayan ni Kai Sotto toe-to-toe with those quality players. Sana nga, no, bata pa naman din si Kai at marami pa siyang lalaruing laro. At kung ano man yung maging journey ni Kai, kung sang international, kung anong bansa man siya maglaro for his professional career, sana ma-achieve niya syempre yung dream niya na makapaglaro sa NBA. Syempre as basketball fans, umaasa pa rin naman tayo na si Kai is posibleng maging unang Pilipino maglalaro sa NBA. At we're still behind Kai sa kanyang pangarap niya na yan. At syempre, sana ma-develop niya yung laro niya at maging NBA caliber player siya pagdating ng panahon. Siyempre, no, tinalo rin natin sa Window 2 ng FIBA Asia Cup qualifiers ang kupunan ng Hong Kong. At ngayon, sigurado na ang ticket ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup. Pero bago yan, balikan natin ang naging interview natin kay Coach Tim Cone kung saan ibinahagi niya ang sikreto ng Gilas Pilipinas sa kanilang pagkapanalo. Well, you know, we have a guy who's 7'3" and we have a guy who's 6'11", and you know, the power guy. So, yeah, our intention is to play from inside to out and take advantage of those guys. And they did like I said, they did a really good job of physically out Jumar from the paint. And you know, when Jumar and Kai are on the floor together, Kai was able to, you know, get some stuff inside because of the. But we're built to be more of a defensive inside-out team than we are an open court, you know, 3-point shooting team. And the disappointment tonight was that we did give up 18 3-point shots, and we got to get better at defending that. But that's something we're probably going to give up. They were 18 for 35. That's incredible shooting. And so we got to tip our cap to them. Partner, ngayon nakikita na natin yung success na unti-unting binabawi ng Gilas Pilipinas yung kanilang glory pagdating sa pag-compete dito sa international competitions na to. Pero syempre, kailangan magpatuloy yan at all eyes are on the FIBA Asia Cup 2025 kung saan dito sila magpapakitang Gilas versus yung mga top dogs talaga ng Asian basketball. I think kung sa Asian Games pa lang, ganun na yung ipapakita natin. Hindi naman na malabo, no, na makuha rin natin itong championship for FIBA Asia Cup. Siyempre, isa rin naman tayo sa mga dangerous teams pagdating sa Asia. Siyempre, Coach Tim Cone ang bahala dyan. Kumbaga, may strategy na siya sa every team na makakaharap niya sa Asia. And of course, for our players naman, gamay na rin nila yan. Ilang beses na rin naman nila nakakatapat itong mga powerhouse teams sa Asia. Siyempre, ingat lang tayo dun sa mga talagang mahirap pang kalabanin, lalo na this coming I think the next window, makakalaban natin ng yung New Zealand, no? So dito masusubukan Home court naman nila yun. Oo, home court naman ng New Zealand. So dito talaga masusubukan ulit yung Gilas Pilipinas. Kung kaya pa natin ulit i-duplicate yung naging victory natin against New Zealand. Pero ngayon, sa New Zealand naman tayo maglalaro. So tingnan natin yung magiging resulta nitong laro nila against New Zealand. At para sa ating number 1, kung personal na achievements ngayong taon lamang ang pag-uusapan, tiyak na walang mas mabibigat pa sa ginawa ni Pinoy gymnast Carlos Yulo. At syempre, bukod nga sa double gold medal nito ni Carlos Yulo, nagpakitang gilas din sa Paris Olympics ang iba pang atletang Pinoy. Ayan, double gold for Carlos Yulo. A very historic feat for Philippine sports. Sobrang laking bagay nung ginawa nito ni Carlos Yulo this year. Dahil dito, forever nang nakaukit yung pangalan ni Carlos Yulo sa kahit anong history books ng Philippine sports.
Partner, no, bago natin pag-usapan itong ginawa ni Carlos Yulo na napakalupit na achievement sa 2024 Paris Olympics, gusto kong balikan yung panayam mo sa kanya nung bago pa lang magsimula ang torneyong ito. Sabi niya, revenge is on my mind. Dahil nga nung Tokyo Olympics, medyo na-disappoint niya yung mga Pinoy fans, only finishing 4th place sa vault, kahit inaasahan na makakasungkit siya ng isang medal man lang. Pero ang tanong ko sa'yo siguro na partner, ano yung pinagkaiba ng preparation ni Carlos Yulo heading into the 2024 Paris Olympics? Ang ating may trust, bukod nga dun sa hindi niya nakasama yung kanyang long-time Japanese coach na si Monehiro Kugimiya. Kumbaga, ibang Carlos Yulo na yung nakausap natin this 2024. Kumbaga, inamin niya rin naman niya dun sa kanyang interview before itong campaign niya sa Paris Olympics na literally and figuratively nasilaw siya sa bright lights ng Tokyo Olympics. Siyempre, given naman as a first-timer sa Olympics, hindi rin naman maiwasan na magkaroon ng stage fright, kabahan. At yun nga yung naramdaman nito ni Carlos Yulo nung first time siyang naglaro dito sa Tokyo Olympics. Pero nabanggit mo, not bad, no? One spot away na lang naman din siya noon para sa podium finish. Nag-4th place siya dun sa isa sa kanyang mga pet event, which is yung vault. So, not bad for Olympian debut for Carlos Yulo. At ito nga ang pagtungtong ng 2024 Paris Olympics, 4 years later, mas mature na Carlos Yulo yung nakausap natin at binanggit nga niya sa interview natin nung sa Olympics primer natin, no? Redemption Tour ang tawag niya dito sa kanyang campaign for 2024 Paris Olympics at hindi naman niya tayo binigo, no? Despite all the setbacks, lahat ng mga issues surrounding him sa labas, hindi niya yan pinansin at nag-focus lamang siya sa goal niya na masungkit nga itong double gold medal dito sa Paris Olympics, ang makasaysayang double gold medal ni Carlos Yulo para sa floor exercise at sa vault event. Gusto ko yung sinabi mo, partner, no? Kasi alam natin, hindi na natin pwedeng itago. Itong si Carlos Yulo heading into the Paris Olympics, maging pagkatapos, napupuno ng kontrobersiya yung kanyang story. Alam natin, meron siya mga personal issues na pinagdaanan. Pero ang nakakabilib para kay Carlos Yulo, yung mental toughness na ipinakita niya. Yung physical tools nandyan yan eh. Alam natin, kaya ni Carlos Yulo yan eh. Pero yung mental toughness para burahin lahat ng mga ingay na nasa paligid mo at mag-focus sa isang task, which is the number one highest task ng buong buhay mo, competing in the Olympics. And para makapag-uwi ng 2 gintong medalya after that, napaka nakakahanga ng ginawa niya na yun. Lagi nga rin binabanggit ito ni Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion Norton, no? Ang wino-workout talaga nila during ng preparation nila itong sa Paris Olympics ni Carlos Yulo is yung mental toughness nga nito ni Carlos Yulo. Dahil nga, alam naman natin, napakaraming outside sports, napakaraming issue na pumapalibot dito sa kanyang career. At yun nga, yung pinortify nila yung isip dito ni Carlos Yulo sa tulong rin siyempre ng kanyang physical therapist, si Dr. Hazel Calawad, no? Siya nga yung naging malaking susi para mabuo yung isip ni Carlos Yulo, kumbaga i-disregard niya lahat ng mga outside noise to focus on his competition. Ito nga ang naging resulta, 2 gold medal para kay Carlos Yulo. Natupad niya yung kanyang redemption tour for this year. Revenge art complete, yes, partner. revenge art complete. Pero sa 2028 LA Olympics, aasahan natin, syempre, susubuang depensahan ni Carlos Yulo yung mga napitas niyang medalya. Pero pagtungtong natin doon, baka hindi na lang isang Yulo ang nagbibit-bit ng bandila ng Pilipinas. Posibleng 2 na. Oo, 2 na. Baka Yulos na yan, no? 2 Yulo na. At yun nga, sa ngayon pa lang, gumagawa na rin ng pangalan yung kanyang kapatid na si Carl Andrew Yulo. Recently, 7 gold medal sa isang gymnastics competition sa Hong Kong, no? Lahat ng competitions niya, yung individual events, pati na yung individual all-around, lahat yun na-sweep niya para makapag-win ng 7 gold medals. At syempre, ngayon junior, pa lang naman siya, junior team pa lang naman siya nagko-compete. Pero let's see sa seniors team, no, kung maibubuga ba ito si Carl Andrew Yulo. Pero sana nakikita natin, parang nananalaytay din yung dugo ni Carl ng isang Yulo, isang mahusay din sa gymnast dito kay Carl Andrew Yulo. At despite all the comparisons, lahat ng kumbaga, hindi maiwasan magkapatid sila. Kapatid niya, isang Olympic gold medalist at nakukumpara siya palagi. At yun, kahit na nakukumpara siya, ginagawa pa rin niya yung best niya palagi para yun, makagawa ng sarili niyang pangalan sa gymnastics.
Dahil sa achievements ni Yulo ay mas lumawak pa ang gymnastics sa Pilipinas. Kaya teammates, panoorin natin ang naging panayam natin kay Yulo kung saan nagbigay siya ng payo sa mga future gymnast ng bansa. Sa akin po, maging mas curious pa tayo sa kung ano yung gusto natin gawin. Mas kilalanin natin yung sarili natin. And mas pahalagahan natin yung bawat trainings and especially study also na i-balance siya and ma-maintain po. Hindi po palaging panalo yung magiging resulta, pero gusto ko pahalagahan din nila yung magiging journey nila na maging magaling na atleta at estudyante at the same time po. Gaya ni Yulo, isang career year din ang taong 2024 para sa iba pang Olympians. Nag-uwi rin ng karangalan para sa bansa sina Nesty Petesio at Ira Villegas matapos makasungkit ng bronze medal sa kanilang sport na boxing sa Paris Olympics. Ayan, bukod nga kay Yulo. 2 bronze medals, of course, for our Filipino boxers. Nesty Petesio, I think pangalawa niya na to, after nung silver niya sa Tokyo. And then, for our first-timer, not bad, Ira Villegas, bronze medal. Nakakatuwa nga ito si Ira Villegas, partner. Napapanayam natin siya before and after ng Olympics. And siya yung tipong hindi pa rin makapaniwala. Parang nung una, merong confidence issue. Si Ira Villegas, inamin niya yun, na sinasabi niya hindi siya sure kung gaano nga ba siya kalayo makakarating dito sa Paris Olympics. Pero ngayon na meron na siyang medal, I'm sure malaking boost ito sa kanyang confidence heading into her next competitions, partner. Ito naman kay Nesty Petesio, nung Tokyo, naka-silver siya. Nung Paris, naka-bronze siya. Tinanong natin siya kung kaya pa ba niya sa 2028 Los Angeles Olympics. At ang lagi niya nung syempreng tugon, walang hinto hanggang walang ginto. So yun yung maganda kay Nesty, Parang hindi siya napapagod. Kumbaga, hanggat wala siyang nakukuha ang gintong medalya dito sa Olympiada, hindi siya titigil. And hoping nga, na mag-align ng stars for Nesty Petesio at makapasok siya ulit sa 2028 Olympics at makapasok nga at makuha itong gintong medalya dito sa LA 2028 Olympics. Partner, ang boxing talagang hotbed ng mga medalya sa Pilipinas pagdating sa international competitions. And sa LA 2028, sana ganun pa rin. Pero syempre hindi mangyayari yun kung wala na yung sport ng boxing sa LA 2028. Pero ang maganda dyan, pag kinakausap natin yung mga stakeholders ng boxing mula kina Nesty Petesio hanggang kina POC President Abraham Bambol Tolentino, very confident sila. Sabi nila, they are pushing hard and lobbying na maging parte pa rin ng boxing sa LA 2028. Oo nga, teammate Raf, at confident naman din talaga itong si POC President Abraham Bambol Tolentino na hindi mawawala itong boxing kasi malaking kawalan ito for Philippine team, lalo na isa sa mga inaasahan ng Pilipinas ng Olympic medals itong sport ng boxing. At syempre as host, of course, sa Los Angeles, hindi rin naman papayag ang Estados Unidos na mawala yung boxing na isa sa mga, of course, favorite sport din nila at isa sa mga pinagkukuhaan din nila ng medal. At yan, sports fans, ang pinakamalalaki at pinakaimportanteng mga kaganapan sa mundo ng sports nung nagdaang 2024. Mula dito sa amin sa PTV Sports, maligayang bagong taon at maraming salamat sa pagsubaybay at naway patuloy niyo pa rin kaming samahan sa 2025 at sa mga susunod pang taon. Sa ngalan ni Meg Sioson, Sheila Salaysay, Paulo Salamatin at Bernadette Tinoy at ang aking partner na si Rafael Banderel, ako si Daryl Oclares. At dito na nagtatapos ang PTV Sports Year-End Special.